Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Isang barangay chairman sa Masantol patay sa pamamaril. Biktima, pang-anim na nasawi sa pamamaril sa Pampanga mula 2022 hanggang 2025. Halos 190 million pesos na halaga ng 3 umanong ghost projects pinaiimbestigahan ng Lupao LGU sa ICI at DPWH. Pulang sibuyas, may 30 hanggang 40 pesos kada kilo na bawas presyo sa ilang pamilihan. At inihaw na kastanyas na patok na pagkain tuwing Pasko, pinipilahan. Saan kaya yan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Pagpasok at bentahan ng imported red onions sa ilang pamilihan, malaking tulong para mapababa ang presyo ng sibuyas. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Bumili si Aling Luz ng imported na pulang sibuyas sa palengke kaninang umaga. Mas mababa raw ang presyo nito kumpara sa native na sibuyas. Mas mura siya. 200, isang kilo, madam. Pag yung medyo mataas. 220. Nakapasok na sa merkado ang imported red onion sa Malimgas Public Market. Ilang araw nang may ibinibentang pulang sibuyas. Nasa 120 pesos ang presyo ng kada kilo ng malalaking red onion, habang 200 pesos naman ang regular sizes ng imported na pulang sibuyas. Bumaba naman na ngayong linggo ang kada kilo ng native na pulang sibuyas, pero dahil sa kukonting supply, may kataasan pa rin ang presyo nito. Last week 280. Ngayon 240 po. Bumaba na po. Sa kabila ng mas mataas na presyo ng native na sibuyas, marami pa rin daw ang naghahanap nito. Ang problema lang, halos wala na rumabili sa bagsakan market. Tinatangkilik nila yung local, kaya lang mahal lang. Parang hindi may stock yan parang hindi may storage, tutubo agad. Sa monitoring ng Sinag, paubos na ang supply ng native na sibuyas. Konti na lang ang supply sa cold storage facility at wala na rin natirang supply sa mga magsasaka. Sa unang quarter pa makakapag-ani ng native na red onion. Pero hindi raw ito makakaapekto sa presyuhan ng sibuyas sa bansa dahil meron namang sibuyas na nanggagaling sa India. Nakatulong pa nga ang pagdating ng mga imported na sibuyas sa presyuhan ngayon sa merkado. Medyo bumaba yung presyo ng onion kung makita natin sa market. No? Samantala, bukod sa sibuyas, patuloy ring minomonitor ng Sinag ang presyo ng iba pang pampalasa tulad ng luya at bawang na may kataasan din ng presyo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang isang barangay chairman sa Masantol, Pampanga matapos tambangan ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Tutukan sa report ni CJ Turida. Patay ang chairman ng Barangay Balibago, Masantol, Pampanga matapos umanong pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect noong Martes. Sa paunang investigasyon ng pulisya, dumalo ang biktimang si Jinky Buboy Kiambao sa birthday celebration ng alkalde na ginanap sa munisipyo. At nang pauwi, dito na siya tinambangan ng mga suspect. Around 1:30 siguro, pumalik na sila dito sa kanilang respective na barangay. Pagbaba niya sa sasakyan, nalilipat na sana doon sa sasakyan niya. Doon na pinagbabaril na siya. Nung dinala na sa hospital, declared dead upon arrival. No? Sinusuri na ng pulisya ang mga nakalap na ebidensya sa crime scene. Hustisya ang sigaw ng mga naiwang kaanak na barangay chairman. Hindi po namin ma-imagine na mangyayari yon at hindi po niya deserve itong ganitong klaseng krimen na ginawa sa kanya kasi napakabuti po niyang tao, napakabuti po niyang nanunungkulan. Patuloy ang koordinasyon ng Masantol Police sa iba pang himpilan ng pulisya sa Karatig Bayan upang matukoy at madakip ang mga responsable sa krimen. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaslang. Sa tala ng PNP, mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, aabot na sa 6 na punong barangay sa Pampanga ang nasawi sa pamamaril. CJ Turida, One North Central Luzon. Patay din ang 43 anyos na lalaki matapos na pagbabarilin sa bakanting lote sa barangay San Lorenzo, Lawag City noong Martes. Sa investigasyon ng pulisya, sakay ng tricycle ang biktima nang biglang harangin ng isang lalaki saka siya pinagbabaril. Tumakas ang hindi pa nakikilalang sospek sakay ng kotse matapos ang pamamaril. Patuloy siyang tinutugis ng otoridad.
Dinala sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Sa postmortem examination, isang tama ng bala sa likod at dibdib ang tinamo ng biktima. Isang basyo at isang tingga ng caliber 45 ang na-recover ng SOCO sa crime scene. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang pulisya habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy ang motibo at kung sino ang salarin. Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Samantala, ilang palayan sa Pudtol, Apayao ang nagmistulang ilog at mga kabahayan naman ang binaharin. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Joel Fernandez. Sa mga larawang ito, nakuha kaninang umaga, nagmistulang ilog ang palayan sa bahagi ng San Mariano, Kabatakan, Pudtol, Apayao. Bunsod ito ng nararanasang pag-ulan na dulot ng shear line. Ilang bahay na rin ang binaha. Nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga residente na maging alerto lalo na yung mga nasa high risk at flood-prone areas. Sa Santa Marcela, Apayao, as of 8:30 kaninang umaga, nasa 118 families na ang apektado ng pagbaha. Inilikas na ang mga apektadong residente. Sa Peña Blanca, Cagayan, hindi na madaanan ang sunken road sa Barangay Kibal dahil sa naitalang landslide. Pinapayuhan ang mga motorista at residente na umiwas muna sa lugar hanggang sa maglabas ng panibagong abiso ang mga otoridad. Lagpas na sa critical ang Buntun water level. As of 1 p.m. nasa 11 meters ang antas ng tubig. Sa huling datos ng PDRRMO, 9 na bayan sa Cagayan ang nakararanas ng pagbaha. Bunsod ito ng ulang dulot ng shear line at pag-apaw ng tubig sa Cagayan River. Nasa mahigit 4,000 pamilya ang apektado ng pagbaha. 688 families o 2,429 individuals ang mga nasa evacuation center. Ang iba lumikas sa kanilang mga kaanak. Naka-red alert ang Emergency Operations Center ng PDRRMO. Nakahanda na rin ang mga rescue equipment sakaling kakailanganin. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Takbo rito, takbo roon. Yan ang eksena ng mga miyembro ng LGBTQIA+ na sumabak sa basketball game sa Barangay Tapang, Sinait, Ilocos Sur. Sa sobrang excitement, napapatili pa sila sa mga katunggaling kalaban. Pero hindi sila nagpatinag at nagpamalas din ng kanilang angking galing sa basketball. Ito ay bahagi lamang ng friendship game na binuo ng mga pulis na bahagi rin ng kanilang schooling sa Police Community Affairs and Development Course. Layo ng aktibidad na mapatibay ang samahan ng mga kabataan para sa nagkakaisang komunidad, kasama ang mga pulis. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Halos 190 million pesos na halaga ng 3 umanong ghost projects pinaiimbestigahan ng Lupao LGU sa ICI at DPWH. Naritong report. Pinaiimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Lupao, Nueva Ecija ang 3 umanong ghost projects sa kanilang lugar. Yan ang Farm to Market Road sa Barangay San Pedro na nagkakahalaga ng halos 85 million pesos. Mahigit 76 million pesos na flood control systems sheet piling sa Barangay San Antonio Este at mga school building sa Barangay Agupalo Weste na mahigit 28 million pesos ang halaga. Halos 190 million pesos ang kabuang halaga ng mga iyan sa ilalim ng kumpanyang Topmost Construction na may address sa Pulilan, Bulacan. Sinusubukan pa silang makunan ng pahayag. Ayon sa LGU, wala silang nakitang ganyang mga proyekto nang magsagawa sila ng inspeksyon. Nagsumite na sila ng mga dokumento sa DPWH Central Office at umaasang maiimbestigahan ito ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. CJ Torida, One North Central Luzon. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Tabang Karanglaan Road sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, dahil nga pansamantalang isinara ang Tabang Karanglaan Road, tinitiyak ngayon ng mga poso at PNP Dagupan na may mga enforcer na nakabantay para maiwasan ang mabigat na daloy na trapiko, partikular na sa Tabang Tambak Road.
Pansamantalang pumwesto sa bahaging ito ng Tabang Karanglaan Road ang mga tricycle driver para mag-abang ng pasahero. Pansamantalang isinara ang Tabang Karanglaan Road dahil sa inaayos na drainage canal, kaya kinakailangan umikot sa ibang ruta ang mga tricycle driver. Anos malaba, madam? Anos malaba sa pasada. Wala, alam na rin po ng mga tao, madam, na umiikot ng tambak. Naglaan ang mga opisyal ng barangay ng maliit na daanan para sa mga motorsiklo upang maiwasan ang traffic sa Tabang Tambak Road. Nakatutok ang mga barangay tanod sa sitwasyon sa lugar. Ay, wala na silang madadaan ng masyadong matraffic kasi para ma-divide yung mga dumadaan. At saka malayo na masyado. Opo. Bagamat sarado ang Tabang Karanglaan Road, maayos naman ang daloy ng trapiko sa Tabang Tambak Road. Malaking bagay raw ang hindi pagdaan dito ng mga bus na galing La Union. Karamihan din sa mga pribadong sasakyan, dumidiretso na sa Karanglaan Mayombo Road. Yes po, pansamantala po nating pinapadiretso dito sa may Ebi Fernandez. Lalabas po sila ng Burgos to Perez Joel. Target na matapos ang drainage sa susunod na linggo. Agad ding bubuksan sa mga motorista ang Tabang Karanglaan Road sa oras na matapos ang proyekto. Chris, sa mga oras na ito ay nakararanas ng moderate to heavy traffic ang mga motorista dito sa Barangay Karanglaan. Abiso naman ng mga otoridad, lalo na rush hour ngayon ay asahan na magkakaroon ng traffic congestion maging sa ilang mga pangunahing kalsada ng syudad. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Halos 700 na PWDs at senior citizens sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan ang nakatanggap ng maagang pamasko. Tunghayan sa report. Maagang pumila sa covered court ang ilang residente ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan kaninang umaga. Kung hindi mga senior citizen, mga PWD sa barangay na tumanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Opo, malaki na rin kasi yung 200 pesos okay lang naman. Pambili lang nila ng bigas saka may ulam na rin siguro. Kabilang sa mga pumila ang 66 anyos na si Lola Francisca. Sa pangangailangan ng buhay, lalo na sa may mga batang nag-aaral. Pumila rin si Christine bilang kinatawan ng kanyang kapatid na may kapansanan. At least po nakakatulong kahit papaano. Kasi yung diaper po niya, syempre pang adult, kaya medyo mahal. 3 times a day, minsan po 4 times a day ang diaper niya. Nilinaw rin ng punong barangay na isa lang ang makukuhang benepisyo ng bawat senior citizen at PWD. Kahit pa ang isang senior citizen ay mayroon ding kapansanan. Halos 700 na mga PWD at senior citizens ang tumanggap ng benepisyo. Mag-iikot ang lokal na pamahalaan sa iba pang barangay para sa programa. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Kinilala bilang 2025 media icon si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle Maralag ng Media Specialist Association of the Philippines o MSAP. Ang pagkilala kay Maralag ay dahil sa kanyang malalim na impluensya, mahusay na leadership at kontribusyon sa paghubog sa Philippine media. Nagpasalamat si Maralag sa pagkilala. Inaalay raw niya ang award sa mga media professionals na ipinaglalaban ang integridad at kausayan. Mga leader na gumagawa ng mga desisyong mahirap man pero tama. At sa mga young media talent na hindi raw naaakit sa korupsyon. Ang MSAP ay samahan ng mga media agency, strategist at communications professional. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Miyembro ng quarry haulers at truckers sa Pampanga tigil operasyon matapos itaas ng PORAC LGU ang ecological tax. Sundan sa report. Posible umanong maapektuhan ang supply ng buhangin sa Luzon dahil sa pagtigil operasyon ng 40 quarry operators at 850 na hauler sa PORAC, Pampanga. Nabatid mula sa Association of PORAC Sand and Gravel Quarry Operators Incorporated na nagsimulang tigil operasyon ng mga ito nitong November 21 dahil sa biglaang pagtaas ng ecological tax ng munisipyo at umano'y pag-ipit sa pag-i-issue ng municipal clearance. Kusa silang huminto dahil sa kadahilanan hindi nila makuha yung certification nila
sa mayor, yung taxation sa ecological tax. Yun ang mga grievances nila. Nakiusap lang tayo na sana kung pwedeng pag-usapan, income ng Kapitolyo yan. Diyan tayo kumukuha lahat ng pagtulong sa mga tao. Batay sa datos ng Kapitolyo, dati ay 100 pesos lang ang ecological tax sa kada truck. Pero ngayon, ito ay ginawa ng 100 pesos kada 12 cubic meter load at mas mataas pa ang singil para sa mas malalaking truck gaya ng 16 at 18-wheeler. Sa kanilang emergency coordination meeting, inihayag ng grupo na desidido silang magsampa ng administrative case laban sa LGU Porac. Ayon naman sa provincial government, posibleng umabot sa mahigit 40 million pesos ang mawawalang koleksyon ng probinsya sa loob ng 2 linggong tigil operasyon. Para hindi lumala ang problema, iniutos ng Sangguniang Bayan na status quo muna o hindi muna gagalawin ang ecological tax habang dinidinig pa ang itinutulak na ordinansa para rito. Ang buhangin mula sa Porac, Pampanga ay itinuturing na kabilang sa pinakamahusay na klase sa Southeast Asia at pinagkukunan ito ng malaking kita ng Porac na umabot na sa 5 billion pesos mula 2019 hanggang 2025. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, nakalabas na sa PAR ang bagyong Verbena pero ramdam pa rin ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa. Huling namata ng sentro nito sa layong 255 kilometers hilaga ng Pag-asa Island. Lumakas pa ito at isa ng typhoon, taglay ang lakas na hangin na 140 kilometers per hour at bugsong 170 kilometers per hour. Sa latest track ng Pag-asa, patuloy nang lumalayo sa bansa ang bagyo at posibleng sunod na tumbukin ang Vietnam. Sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi pa rin ng Northern at Central Luzon ang uulanin. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Handa na ang provincial government ng Nueva Vizcaya para sa rehabilitasyon ng nasirang bahagi ng Magat Ecotourism Park sa Barangay San Luis sa bayan ng Bayumbong. Ito'y dahil sa pagbayo ng Super Typhoon Uwan, ilang linggo na ang nakalilipas. Nagsagawa na rin ng clearing operations sa lugar ang Provincial Tourism Office. Batay sa ulat ng PDRRMO, abot sa 15 million pesos ang danyos sa mga nasirang bahagi ng Eco Park. Pagkakabit ng household plate o decal, isasagawa sa isang barangay sa Dagupan City. Sundan sa report. Araw-araw, hindi lang 10 delivery rider ang pumupunta sa barangay hall ng Tabang para tanungin ang eksaktong address ng taong pagdadalhan nila ng order. Problema raw ng mga delivery rider na hanapin ang address ng kanilang mga customer. Bukod kasi sa maraming eskinita sa barangay, karamihan sa mga bahay ay wala na ring house number sticker. Kung meron man, halos mabura na rin daw dahil sa kalumaan. Bunsod nito, nagpa-imprenta ang barangay council ng household plate o decal at nakatakda nitong idikit sa bawat bahay sa barangay. Gawa ng panay tayo tinatanungan ng mga, siyempre ngayon kasi online business na ngayon, puro na parcel, nagtatanungan sila, tinatanong lagi ang barangay, hirap naman kaming magsabi kung saan kasi walang number yung mga bahay. Malaking bagay raw ang pagkakaroon ng household plate o decal. Magiging updated na ang address ng mga residente sa barangay. Once ready, ibibigay na namin agad yun and it's free, project ng barangay. Tuloy-tuloy ang pag-imprenta ng halos 1,000 household decal. Bago matapos ang taon ay target ng Barangay Council na maidikit na ang lahat ng decal sa mga kabahayan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Marami na ang nangilabot sa first day of showing ng kapuso horror film na KMJS Gabi ng Lagim, the movie. No other than multi-awarded journalist Jessica Soho at stars ng pelikula na sina John Lucas at P. Palmos ang bumisita at nagpasalamat sa mga manonood sa isang mall sa Quezon City. Sold out ang tickets kagabi. Nakatanggap pa ng signed poster ang ilang moviegoer. Siyempre, nakiselfie na rin sila sa Kapuso Mo Jessica Soho host. Good feedback naman ang natanggap ng pelikula mula sa mga manonood. Mga kapuso, sugod na sa mga sinihan at panoorin ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Obra ng GMA Pictures at GMA Public Affairs.
Inihaw na kastanyas na patok na pagkain tuwing Pasko, pinipilahan sa Lingayen, Pangasinan. Ating tikman sa report. Isa sa mga patok na pagkain tuwing Pasko ang kastanyas. At kung kastanyas ang pag-uusapan, sikat yan sa Binondo, Maynila at tinawag pa nilang culinary gem. Pero alam nyo bang meron din dito sa Pangasinan? Ang inihaw na kastanyas, pinipilahan sa Lingayen, Pangasinan. Inilalako ito ng mag-asawang Jerry at Aiza sa gilid ng Maramba Boulevard. May init-init na kastanyas ang kanilang hatid dahil niluluto nila mismo sa kanilang pwesto gamit ang malaking kawa. Nilalagyan ng kaunting asukal saka hahaluin ng 45 minuto. Kasi nung una, ang pinipinta talaga namin yung luto na. Trinay din namin na magluto para maengganyo din mga tao. Kasi mas masarap siya kapag mainit-init talaga. Bihira lang ang kastanyas at available lang siya tuwing bare months. Kaya medyo may kamahalan ang presyo. Gayunman, sabik pa rin daw ang mga Pangasinenseng matikman ang roasted chestnut tuwing napapadaan sa lugar. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako actually nakatikim nito eh. Nung nakita ko siya, kastanyas. Masarap, lasang parang kahoy siya na parang peanut. Nagkakahalaga ng 550 pesos ang kada kilo ng roasted kastanyas at nakakabenta raw silang mag-asawa ng isang sako kada araw. Itong mga kastanyas sa mall mo lang makikita. Kaya trinay namin magtinda dito sa Lingayen. Kami kauna-una na nagtinda ng hot kastanyas na niluluto sa daan. Actually, ang roasted hot kastanyas cheese nut is very delicious and good for the health. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Pagpapailaw sa life-size Belen at giant Christmas tree sa Gapan City, Nueva Ecija, dinagsa ng mga bisita. Tunghayan sa report. Dinagsa ang pagpapailaw sa plaza ng Gapan City sa Nueva Ecija gabi noong Sabado. Bago ang formal na pagbubukas ng atraksyon, pinasbasan muna ang life-sized Belen na sumisimbolo ng Kapaskuhan. Bukod sa Belen, atraksyon din ang giant Christmas tree, giant Ferris wheel at ang napakahabang Christmas tunnel sa kalsada patungo sa Lumang Gapan kung saan makikita ang mga sinaunang kabahayan, mga antigong kagamitan. Dagsa rin ng mga bisita sa night market na bahagi ng Christmas attraction. Pinailawan na rin ang giant Christmas tree sa loob ng forest wing ng Camp John Hay sa Baguio City noong linggo. Nagningning ang paligid sa makukulay na ilaw at magagandang palamuti na inilagay sa 80 talampakan na Christmas tree na may temang Little Drummer Boy. Nagkaroon din ng fireworks display sa aktibidad. Sa Santa Monica, Los Angeles, California, nagningning ang 20-foot Parol San Fernando sa lugar kung saan isinagawa ang Paskong Pinoy Berkada Fiesta Series 2025 noong November 22. Mahigit isang buwan na binuo ang parol mula sa disenyo, wiring, pag-install ng libu-libong ilaw hanggang sa pagbiyahe nito mula sa Pilipinas. Kaya naman ang sindihan ito, dinagsa ito ng daan-daang Pilipino at mga lokal na residente sa LA. Ito ang kauna-unahang pinakamalaking Parol San Fernando na dinala sa ibang bansa. Para sa mga taga San Fernando, ang ilaw ng parol sa LA ay hindi na nagpapakita ng world-class craftsmanship, kundi pagkakataong pag-isahin ng mga Pilipino abroad sa iisang tradisyon at kwento ng Pasko. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, 28 days na lang, Pasko na. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.